At ngayon po ay magpapatuloy tayo sa serye ng ating pag-aaral sa Aklat ng mga Taga-Roma na kung saan ito po ay iba sa mga naging sulat ni Apostol Pablo o sa mga nakaraang kabanata dahil dito ay pag-aaral naman po natin mismo ang kanyang personal letter. Personal na um, pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan sa mga iglesia or sa iglesia po sa mga taga-Roma. Okay, so ang title po ng ating pag-aaral ngayon ay may pinamagatang ang liham ng isang lingkod ni Kristo. Sa English, A Letter of Christ's Servant. Ito po ay matatagpuan natin sa Romans chapter 15, verses 14 hanggang 33. Yan ay nalalaman po natin na nung pinag-aralan po natin ang aklat ng mga taga-Roma, ito po ay punong-puno ng katuruan at mga doktrina, pag-asa, biyaya, at pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Sa mga nakalipas po nating pag-aaral, ay meron po tayong dalawang bagay na natutunan sa pag-aaral po natin sa aklat ng mga taga-Roma. Una po dito is ano yung kailangan po nating paniwalaan. Mula sa Romans chapter 1 hanggang sa pagtatapos ng Romans chapter 11, dito ipinaliwanag ni Apostol Pablo na ang dapat paniwalaan ng taong sumasampalataya sa Panginoon ay una ang lahat ng tao ay makasalanan at walang nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon at makukuha lang natin o makakatanggap tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang niya tayo pinalaya o hindi lang tayo pinatawad, hindi lang tayo niligtas sa ating mga kasalanan, kundi pinalaya rin po tayo ng ating Panginoon sa kapangyarihan ng kasalanan, which is ang kamatayan. At ngayon din po, na dito natin pinag-aralan yung naging bunga ng pagsampalataya sa ating Panginoon na ngayon ay meron tayong hinihintay na pag-asa. At pangalawa po na natutunan natin is ano naman yung mga kailangan nating gawin bilang isang mananampalataya ng Diyos. Na tayo po is merong mga responsibilidad para sa ating sarili, para sa bawat mananampalataya at para sa mga taong hindi pa sumasampalataya. So yun yung naging sakop po ng naging pag-aaral natin nung mga nakaraang linggo patungkol po sa aklat ng mga taga-Roma. At syempre, hindi po natin ito matatawag na letter para sa mga mananampalataya ng mga taga-Roma kung hindi po nandoon yung personal involvement po ng sumulat. So ito po yung pag-aaralan natin ngayon sa Romans chapter 15 verses 14 hanggang 32. Kung mapapansin po natin, mismo si Apostol Pablo na yung nakikipag-interact sa mga mananampalataya doon, kung saan binabahagi niya dito yung kanyang mga personal na mithiin, layunin, maging yung kanyang planong paglalakbay. At mamaya po ay pag-aaralan po natin ito isa-isa. So bago po muna yon, sabi ko nga kanina, ito po ay iba sa mga pag-aaral natin nung nakaraan. Dahil ng mga nakaraang pag-aaral po natin, ito ay patungkol sa mga katuruan at doktrina na dapat panampalatayanan at gawin ng mga mananampalataya. Pero ngayon ang pag-aaralan po natin ay mismong liham o personal na sulat ni Apostol Pablo. So bakit po kailangan natin na pag-aralan ang sulat ni Apostol Pablo? Upang tayo ay ma-encourage din bilang mga mananampalataya. Ma-encourage tayo ng isang tao na dumaan sa napakaraming pagsubok alang-alang sa kanyang paglilingkod kay Kristo. At sa lahat ng bagay na iyon ay hindi natin siya nakita na nawalan siya ng pananampalataya sa Diyos. Dito po ay walang iba kundi si Apostol Pablo. So sa pag-aaral po natin ng letter ni Paul, ay dito rin natin makikita ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging isang lingkod ng ating Panginoon. Dahil naniniwala po tayo na bilang mga mananampalataya, once na ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, ang kalagayan mo na, ikaw ay lingkod ng Diyos. Ikaw na ay lingkod ng ating Panginoon, gaano man ang yung edad sa pananampalataya, gaano man kalalim ang pag-aaral mo ng kanyang mga salita, nasaan ka man, ikaw pa rin ay lingkod ng ating Panginoon. So sa pag-aaral po natin ito, nawa ma-encourage po ang bawat isa sa buhay ni Apostol Pablo. At dito po, sa pag-aaral natin ito, syempre, ang pinapapurihan pa rin po natin ay ang ating Panginoong Kristo. Dahil ang Panginoon na siyang nagbigay ng kalakasan, kakayanan kay Apostol Pablo na gawin ang lahat ng bagay na ito,
ay siya rin ang Diyos na siyang pinaglilingkuran natin na kayang gumawa ng mga bagay na ito sa atin. At sa pag-aaral po natin ito, meron tayong 4 na puntos na ipinahagi po ni Apostol Pablo base po sa kanyang experience bilang isang lingkod ng ating Panginoong Jesus. So una po dito is yung layunin ni Apostol Pablo at dito po ay matatagpuan natin sa verses 14 hanggang 19. Ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo mga kapatid ko na kayo man ay punong-puno ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman na may kakayahang magturo sa isa't isa. Ngunit sa ibang bahagi ay sinulatan ko kayong may katapangan bilang pagpapaalala sa inyo na dahil sa biyayang sa akin ay ibinigay ng Diyos. So ang naging bungad po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat ay yung pinaliwanag niya or binahagi niya kung ano yung nalalaman niya patungkol sa mga mananampalataya sa Roma. Sinabi po dito sa chapter 1 pa lang ng Romans ay nakita na natin na yung pananampalataya ng mga taga-Roma ay bali-balita sa buong mundo. Sinabi doon na nagpapasalamat si Apostol Pablo kasi nabalitaan ko yung pananampalataya niyo sa ating Panginoong Kristo. At hindi po madali na manatili sa pananampalataya noong panahon ng iyon. Dahil huwag po natin kakalimutan na ang lugar po ng Roma ay isang mayaman na syudad. At dahil sa pagiging mayaman dito, mayaman din po ito sa kultura at maging sa mga Diyos-Diyosan. So sa kabuuan ng Roma, tanging ang iglesia lamang ng ating Panginoong Kristo na natatag doon ang sumasalungat sa nakasanayan ng mga tao roon. So mahirap po yun. Kaya sa mga mananampalataya noon, sila ay nagiging encouragement ng bawat isa po sa kanila. At gayon din, sinabi rin dito na sila ay puno ng kabutihan at karunungan. To the point na kaya nila na may kakayahan sila na magturo sa isa't isa. Pero sa kabila po ng yun, kung mapapansin po natin, yung binasa natin ay pagpapaalala pa rin ni Apostol Pablo sa pundasyon ng pananampalataya ng sa ating Panginoong Jesucristo. Despite po na sila ay merong karunungan, despite na sila is merong paglago sa pananampalataya, ang naging sulat po ni Apostol Pablo dito is bumalik kayo sa una yung natutunan na katotohanan. At yun po yung layunin ni Apostol Pablo. At dito po sa pag-aaral natin sa layunin ni Apostol Pablo is meron po siyang 3 bagay na ibinigay. Una po dito, na sinasabi dito ay ang layunin ni Apostol Pablo, una ay upang manatili sa tinanggap na katotohanan. Na kahit ikaw na mananampalataya, kahit na matagal ka na sumasampalataya sa Panginoon, kahit malalim na yung pag-aaral mo ng kanyang salita, napakahalaga pa rin po na hindi mawawala sa iyo yung binabalikan mo, yung katotohanan noong una kang sumampalataya sa Diyos. Naalala niyo po ba yung pagkakataon na una mong na-realize na ganun kakamahal ng Diyos kahit na ikaw yung kasalanan? Yung po yung gustong iparating ni Apostol Pablo sa kanila. Dahil makikita po natin na sinabi ng Apostol Pablo dito, ito yung kailangan nyo bilang mga mananampalataya. Ito pa rin yung kailangan nyo marinig. Oo, lumalago kayo sa inyong pananampalataya, pero kailangan nyo pa rin marinig na paulit-ulit na ang kaligtasan lamang ay sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. So dito natin marirealize na ang paglago na pala ng isang Kristiyano, ang paglago ng isang Kristiyano ay hindi pataas kundi pababa. Ano pong ibig sabihin nun? 2 bagay po. Una ay yung pananatili po natin sa pundasyon ng ating pananampalataya. Gaya ng isang puno, sabi doon sa Ephesians 3 verse 17, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya kung paanong kayo ay nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. So gaya ng isang puno, nawa sa ating mga mananampalataya ay manatili tayo sa pinag-uugatan ng lahat ng bagay kung bakit ikaw ngayon ay mananampalataya na ni Kristo. Bakit ka naglilingkod sa Panginoon? Dahil nalalaman mo na mahal ka ng Diyos. Bakit ka sumasamba? Dahil nalalaman mo na mahal ka ng Diyos. At sa atin po, sa iglesia po natin ngayon,
Kung mapapansin po natin, every time na nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, bakit lagi tayong bumabalik sa pananampalataya, sa pag-ibig ng Panginoon, sa kahabagan? At maaaring dumating sa point na bilang mananampalataya, parang nakakasawa ng pakinggan. Paulit-ulit. Kasi alam mo na eh. Yan yung una mong sinampalatayanan, so alam mo na. Pero ine-encourage po tayo na bilang mga mananampalataya, kahit na matagal na tayo sumampalataya sa ating Panginoon, lagi tayong bumabalik sa first love natin. Hindi po yung naging paalala ng Panginoon sa kanyang mga salita. So ang paglago ng Panginoon, ang paglago ng isang mananampalataya is pababa dahil tayo ay dapat laging manatili sa pinag-uugatan ng ating pananampalataya. At pangalawa, kung mapapansin po natin, sa sulat ni Apostol Pablo ay dito niya rin pinaalalahanan sa ibang parte ng sulat sa mga taga-Roma ay merong mga rebuke, merong mga pagtatama. So dito itinuturo din ni Apostol Pablo na isa sa mga huwag kakalimutan ng mga mananampalataya sa pag-uugali is yung pagpapakumbaba, yung humility. Mapapansin po natin yun. Every time na sa simula pa lang ng gospel, ang ating Panginoong Kristo ay pinanganak sa kulungan ng mga hayop. Ang ating Panginoong Kristo ay lumaki bilang isang karpentero. Ang ating Panginoong Kristo ay namatay sa paraan na pinaka-nakakahiya sa panahon na yun, which is yung kamatayan sa krus. At maging sa Philippians chapter 2, sinabi ni Apostol Pablo na maging kagaya tayo ng kaisipan ng ating Panginoong Kristo na bagamat siya ay naging Diyos, o siya ay Diyos, ay hindi siya nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. So makikita natin, sa Biblia pa lang ay dinidiin na yung kahalagahan ng pagpapakumbaba. Dahil ito ay napakahalaga sa ating relasyon sa Diyos at sa ating relasyon sa bawat isa. So itinuturo ni Apostol Pablo na magpakumbaba din ang mga mananampalataya to the point na kaya pa rin nilang tumanggap ng mga pagtatama. And nag-set na po siya ng example sa verses 15 hanggang 16 na sabi dito, dahil sa biyaya sa akin ibinigay ng Diyos upang ako'y maging ministro ni Cristo Jesus sa mga hentil na naglilingkod sa banal na gawain sa ebanghelyo ng Diyos. Tandaan po natin, nung sinusulat ni Apostol Pablo ang aklat ng mga taga-Roma, is hindi pa po niya personally kilala yung mga mananampalataya doon. At yung mga mananampalataya doon is hindi pa nila personally kilala ano bang klaseng tao si Apostol Pablo. Pero makikita po natin sa bungad ng kanyang pagpapakilala, siya ay ang isang tao na nakadepende pa rin sa biyaya ng ating Diyos. Na ako ay isang taong naglilingkod sa Diyos, dahil lahat ng ito ay nagagawa ko dahil sa biyaya ng Diyos. At yun po yung maging kaugalian din po natin bilang mga mananampalataya. Na so tuwing tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, huwag po nating kunin na yung kakayahan po natin ay nanggaling sa ating sarili, kundi lagi ito ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. So, pangalawa sa layunin po ni Apostol Pablo, kung bakit niya dinidiin yung pananatili sa pundasyon ng pananampalataya ng isang Kristiyano ay dahil upang ang paghahandog ng mga hindi ay maging kalugod-lugod sa Diyos. So sa pamamagitan ng banal na Espiritu, pinapaalalahanan tayo ng mga mananampalataya na tayo ay hiwalay na at ang ginagawa po natin, tayo is merong in-offer. Tayo is merong inihahandog sa Panginoon. At yung inihahandog po natin na yun ay walang iba kundi po ang ating mga sarili. Sabi sa Romans 12 verse 1, kaya mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. So mapapansin natin, naka-highlight po dito, na ang dahilan kung bakit mo inaalay ang iyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Panginoon, ay dahil alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Kasi hindi pwede na ikaw ay sumasamba sa Panginoon, pero hindi mo na-experience yung grace ng Diyos. Hindi pwede na ikaw ay nag-enjoy sa fellowship pero hindi mo pa na-enjoy yung mercy na pinakita ng ating Panginoon. Kasi yun po yung dahilan kung bakit tayo nagpapasalamat. Yun yung dahilan kung bakit ang isang mananampalataya ay inilaan na yung kanyang buhay
Kasi wala tayong anuman na maibabalik sa Panginoon doon sa kanyang ginawa. Pero ang inihiling lang sa atin ng Panginoon is mismo yung ating buhay ay maging kagamit-gamit para po sa Kanya. And pangatlo po, sabi dito, upang ipagmalaki ang Diyos at ang Kanyang ginawa. So nakita po natin ito sa buhay ni Apostol Pablo. At kung iisipin po natin sa standard ng tao, if i-examine po natin yung lahat ng naging accomplishment ni Apostol Pablo bilang mananampalataya, masabi natin na pwede siyang magmalaki. Meron talaga siyang ipagmamalaki. Dahil marami siyang naging ambag sa pagsisimula ng mga iglesia sa buong mundo. And so kakibat pa rin po nito is yung pagiging mapagpakumbaba. At bilang tao, alam po natin na hindi madali yun. Dahil ang nature po natin ng mga tao, madalas naghahanap tayo ng compliment. Madalas naghahanap tayo ng praise ng iba. Kasi yun po yung nature natin. Pero laging tinuturo sa ating ng ating Panginoon na maging mapagpakumbaba tayo upang ang maipagmalaki lang natin ay ang ating Panginoong Kristo. Ikaw ay lingkod ng Panginoon, magaling ka magturo, magaling ka kumanta, magaling ka tumugtog, malalim yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. Pero wag po natin kakalimutan na ito ay pinagkatiwala lang po sa atin ng Diyos. Ano man ang meron sa atin, ito ay pinagkatiwala lang po sa atin ng Panginoon. Kaya nga, ang mga mananampalataya ay tinawag na lingkod upang tayo ay maglingkod sa Diyos at ang papuri ay para sa Diyos. Ang gawa ay sa atin, ang papuri ay sa Diyos. Yun po yung tungkulin ng pagiging lingkod ng ating Panginoon. At hindi po ba makikita natin na parang mas fulfilling kung yung hinihintay po natin na reward ng ating Panginoon is eternal. Hindi mo yun may compare sa papuri ng ibang tao kasi alam mo na ang pinaglilingkuran mo ay ang Diyos. At darating yung araw, yung panahon na ating po siyang makikita. So yun po yung layunin ni Apostol Pablo kung bakit niya sinulat yung aklat ng mga taga-Roma upang ang mga mananampalataya is manatili sa katotohanan, sa pundasyon ng pananampalataya, upang ang mga mananampalataya ay maging karapat-dapat na handog sa ating Diyos at upang ang mga mananampalataya ay huwag magmalaki sa kanyang buhay bilang lingkod ng ating Panginoon. So yun po yung unang parte ng pag-aaral po natin. At ang pangalawa po ay dito naman ibinahagi ni Apostol Pablo ano yung kanyang mithiin. Bakit ba siya naglilingkod? Ano yung kanyang vision? Ano yung kanyang goal habang siya ay nabubuhay? Sabi po sa verses 19 hanggang 21, sa kapangyarihan ng mga tanda, ng mga kababalaghan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, kaya't buhat sa Jerusalem at sa palibot hanggang sa Ilirico, ay aking pinangalan ng lubos ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya't ginawa kong mithiin na maipangalan ang Ebanghelyo hindi roon sa inaipakilala na si Kristo upang hindi ako makapagtayo sa ibabaw ng pinagsalikan ng iba, kundi gaya ng nasusulat, silang hindi pa nabalitaan tungkol sa Kanya ay makakita at silang hindi pa nakarinig ay makakaunawa. So nalalaman po natin na si Apostol Pablo ay tinawag ng Panginoon bilang maging apostol para po sa mga Hentil. At kung babalikan po natin ng ating Panginoong Kristo ay umakyat sa langit, diba binigyan po sila ng Great Commission na kayo ay humayo at ipapahagi nyo kung ano man yung bagay na natutunan nyo sa akin. Bautismo nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Sabi doon, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. So yun yung ginawa ng mga apostol. At ang sabi po doon sa Acts chapter 1, is yung naging utos ng Panginoon is kayo ay maging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluhang bahagi ng lupa. Okay, so after po ng pangyayari na yun, nagsimula na po sila na kumalat.
Nagsimula na sila na i-preach yung gospel at ilan po sa mga apostol nun ay nanatili po sa Jerusalem para pagtatag ng isang iglesia. So meron po sa mga apostol ng ating Panginoon ay nanatili bilang isang elder, mga elder ng church doon sa Jerusalem, at isa po sa mga apostol na humayo pa para ibahagi ang salita ng Diyos ay walang iba kundi si Apostol Pablo. So nagkatotoo po yung propesiya ni Propeta Isaiah na silang hindi pa nababalitaan tungkol sa kanya ay makakakita at silang hindi pa nakakarinig ay makakaunawa. So ito po ay walang iba kundi tayo ng mga hentil. Na kung walang mananampalataya noon na kumalat para ibahagi ang salita ng Diyos, hindi po aabot sa atin yung mabuting balita. Hindi aabot sa atin sa Pilipinas at hindi mananatili sa panahon natin ngayon. Kaya isa rin pong bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon is lagi po natin ipag-pray yung mga misyonero na humahayo. Sa church po natin, wala pa tayong mga misyonero. Pero sa ibang church po ay meron silang mga missionary para humayo. Hindi sa mga lugar na typical na nasa paligid natin. Kundi humahayo sila sa mga bundok, sa mga tribo, sa mga tao na hindi pa nababahinginan ng salita ng Panginoon. At mahirap po iyon dahil naalis ka po sa comfort zone mo at ang tanging dala-dala mo lamang ay ang salita ng Diyos. Kaya po bilang mga mananampalataya, huwag po natin silang kalimutan ipag-pray. Okay? So bagaman tayo po ay hindi tayo mga misyonero na humahayo sa mga malalayong lugar, pero kasama po tayo sa utos ng Panginoon na humayo at magbahagi ng kanyang mga salita. Saan man tayo ilagay ng Panginoon, sa school, sa trabaho, sa pamilya, saan mang lugar, huwag po natin kakalimutan na hanapin kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa iyo. Bakit ka nandun? Ano pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Bakit nandiyan ka sa school na yan? Nandiyan ka sa trabaho na yan? Nandiyan ka sa mga oras na yan? Ano yung gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon? Dahil yun po yung hinahanap ng Panginoon sa isang lingkod ng Diyos. Lagi kang ready na magbahagi ng kanyang salita. Lagi kang ready na maging testimony sa mga taong nakapaligid sa iyo. At next slide po ay dito ay meron tayong mga ilang verses na nagiging encouragement sa atin, which is yung mithiin po ni Apostol Pablo. Yung sinabi niya sa Ephesians chapter 3 verse 6, sabi dito, na kanyang layunin ay ang mga hintil ay mga kapwa tagapagmana, mga bahagi ng iisang katawan at mga kabahagi sa pangako kay Kristo Jesus sa pamagitan ng Ebanghelyo. At encouragement po sa atin, ang mga mananampalataya sa panahon ngayon, sa Romans 1 verse 16, lagi po nating tandaan na huwag nating ikahiya ang mabuting balita ng kaligtasan dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi kapangyarihan mo na magsalita, hindi sa kagalingan mo na mag-share ng gospel, kundi ito mismo ay kapangyarihan ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay kikilos para sa ikaliligtas ng lahat ng sasampalataya sa Kanya. Yun po ang paalala sa atin bilang mga mananampalataya. Maaring dumating yung pagkakataon, katulad sa buhay ni Apostol Pablo, makaka-encounter din po tayo ng mga challenges kapag tayo is nag-share ng salita ng Diyos. Pero huwag po natin kakalimutan na ang kumikilos ay ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? So, pangatlo po sa puntos na i-share ni Apostol Pablo, una yung kanyang layunin, pangalawa yung kanyang mithiin na ibahagi ang mabuting balita sa mga hentil, at pangatlo naman po ay ang kanyang planong paglalakbay. Ang planong paglalakbay ni Apostol Pablo mula sa verses 22 hanggang 29. Okay, so tayo po, is alam po natin na si Apostol Pablo ay nagpunta po siya sa iba't ibang lugar at marami po siyang ginawa. Siya ay nagtatag ng mga iglesia, siya ay nagbahagi ng mabuting balita, nagpalakas sa mga mananampalataya, at even kumarap po sa mga tao na mali yung tinuturo patungkol po sa kaligtasan. Okay, so yung kanya pong paghayo is actually, meron po yung 4 na parte. First hanggang 4th missionary journey ni Apostol Pablo.
And sa kanyang third missionary journey is huminto po siya sa Corinto at doon po ay nag-encourage po siya ng mga mananampalataya. At sa pagkakataon po ito, noon niya rin naisulat yung kalat ng mga taga-Roma. So habang si Apostol Pablo po is nasa Corinto, is naisulat niya yung aklat ng mga taga-Roma. At ang Corinto po ay ito po ay isang lugar na matatagpuan sa Greece, sa Europe. Okay? And nung si Apostol Pablo po ay naglalakbay na paikot-ikot sa mga lugar, is napansin niya na parang okay na kumbaga kaya na ng mga mananampalataya na maging matibay sa kanilang pananampalataya. Sa madaling salita is okay na yung kanyang gawain. Nagampanan na nga yung kanyang tungkulin sa mga lugar na ito. Kaya yung binasa po natin mula verses 22 hanggang 29, ito na yung initial na plano ni Apostol Pablo. Ang plano niya is galing sa Corinto, ang gagawin niya ay pupunta po siya ng Espanya. Sa panahon po natin ngayon is yung Portugal. Okay? So pupunta siya ng Portugal, pero bago yon is dadaan muna siya sa Jerusalem dahil meron po siyang mga nalikom na love gift sa mga kapatid doon sa Greece. Okay? Yung mga binanggit po ditong lugar is yung Macedonia at ang Achaia. So yung mga nalikom po niyang love gift mula sa mga kapatid doon is ibibigay niya sa mga may hirap na kapatid doon sa Jerusalem. So after niyang maibigay, ang sabi niya doon is dediretso na po siya sa Roma para makipag-fellowship, para i-encourage din yung mga mananampalataya doon. Pero sa Acts po, mababasa natin na hindi nasunod yung plano ni Apostol Pablo. Mamaya po ay pagdidiinan po natin yan. Pero before that, is mahalaga na makita po natin yung isang example na binigay ni Apostol Pablo pagdating sa fellowship ng mga mananampalataya. Dalawang lugar po ang ibinanggit dito sa verse 26. Ang lugar ng Macedonia at ang lugar ng Achaia. At sinabi po dito, yung dalawang lugar na ito ay nagkaroon po sila ng ambagan or love gift para pagtulong sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Okay? So yung Macedonia po na binanggit po dito, is isa po itong probinsya. Probinsya sa hilagang parte ng Greece. At ang Macedonia po ay nilalaman nito ng maraming churches. Church sa Philippi, mga mananampalataya sa Philippians, mga mananampalataya sa Thessalonians, mga mananampalataya sa Berea, at iba pang iglesia. So lahat ng iglesia na iyon is nagtulong-tulong at makikita natin sa 2 Corinthians, binanggit dito ni Apostol Pablo na yung kalagayan ng mga iglesia nito, financially, wala silang kakayanan. Financially, hindi nila kaya talagang i-provide yung lahat ng pangangailangan ng mga kapatid sa Jerusalem. Pero sinabi doon ni Apostol Pablo, despite na yung kanilang kakulangan, joyfully, binigay pa rin nila higit sa kanilang kakayanan yung offering na ibinigay po nila sa mga taga-Jerusalem. Dahil nandun yung kanilang love sa mga kapwa mananampalataya nila. At isa pa ditong binanggit is yung lugar ng Achaia. Ang Achaia po ay isa ring probinsya sa Greece na kung saan dito po natin matatagpuan yung iglesia sa Corinto or mga taga-Corinto. Okay? So, sa 2 Corinthians din po natin makikita na si Apostol Pablo is nagkaroon po kasi siya ng dilema dito. Ini-encourage niya yung mga mananampalataya sa Corinto or sa Achaia na magkaroon din ng ambagan para matulungan yung mga mananampalataya sa Jerusalem. Sinasabi niya doon, yung mga taga-Macedonia nga, kahit walang-wala sila, pinili pa rin nila na magbigay out of love sa mga mananampalataya roon. So, ini-encourage ko kayo na out of love is magbigay din kayo ng love gift, ng ambagan, para matulungan din ninyo yung mga mananampalataya roon. Okay, so in the end, yung Macedonia at yung Achaia, dalawang lugar na ito ay nagbigay sila ng mga financial help sa mga mananampalataya sa Jerusalem. At kung makikita po natin, isa ito sa mga napakagandang example when it comes sa fellowship bilang mga mananampalataya. Kasi
babalikan po natin yung kalagayan po sa early church ay meron naging pag-aalitan. Merong parang hati sa pagitan ng mga mananampalatayang Hudyo at mananampalatayang Hentil. Pero sa kabila po ng boundary na yun, sa kabila ng distance na naghihiwalay sa kanila, yung love ng Panginoon yung kumilos para kahit yung mga bagay na mahirap i-offer, mahirap ibigay sa mga kapatid, ay nagawa nilang ibigay. Dahil lang Diyos ang kumikilos. At ganoon din po sa bawat isa sa atin. Na huwag po natin kakalimutan na kapag tayo is laging nag-gather, kapag tayo is nakikipag-fellowship sa bawat isa sa atin, tayo po is nagiging blessing sa bawat isa. Alam po natin na iba-iba yung ugali ng mga tao sa isang church. Pero nandun yung pagnanais ni Apostol Pablo at yung pagnanais ng ating Panginoong Kristo na huwag po natin kaligtaan yung pagmamahalan bilang mga mananampalataya. Dahil next slide po, sinabi dito ng ating Panginoon sa John chapter 13, next slide po. Ayan, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paano minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamagitan nito ay makikilala ng lahat na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So yun po ang paalala sa atin ni Apostol Pablo. So, pabalikan po natin una, binahagi ni Apostol Pablo ang kanyang layunin, pangalawa ang kanyang mithiin, ang pangatlo ay ang kanyang planong paglalakbay na kung saan nandun yung kanyang pananabik for fellowship sa mga kapatid. At pang huling puntos po, ito na yung panalangin po ni Apostol Pablo mula sa verse 30 hanggang 33. Sabi po dito, ngayon isinasama ko sa inyo mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig at sa pag-ibig ng Espiritu na kayo magsikap na kasama ko sa inyong mga panalangin sa Diyos para sa akin, upang ako'y mailigtas sa mga hindi sumasampalataya na nasa Judea, at upang aking ipamahagi sa Jerusalem ay maging kalugod-lugod sa mga banal. Upang sa pamagitan ng kalooban ng Diyos, ako'y makarating sa inyo na may kagalakan at makapagpahinga kasama ninyo. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan ay sumayin niyo na ang lahat. Amen. So dito po, sa panalangin ni Apostol Pablo, is may kita natin talaga na before pa lang, kung saan man magpunta, si Pablo ay nandun na yung persecution. Lagi siyang inuusig sa mga lugar na pinupuntahan niya. Both mga Hudyo at mga Hentil. Okay, and sinabi ko po kanina, yung initial plan ni Apostol Pablo, wala pong nasunod doon. Dahil iba ang plano ng ating Panginoon. Okay, and sa next slide po, makikita natin yung naging paglalakbay talaga ni Apostol Pablo kung ano yung sinasabi ng kanyang mga salita. Okay, so nung si Apostol Pablo po ay, di ba binanggit niya dito na pinaplano niyang pumunta sa Roma para makipag-fellowship sa mga mananampalataya at ang panalangin niya is maging smooth yung kanyang paglalakbay. Pero ang nangyari po is nagkaroon po siya ng mga pagsubok na pinagdaanan. Okay? So una po dito is nung si Apostol Pablo po ay pumunta sa Jerusalem para ibigay yung mga love gift ng mga mananampalataya doon. Pumunta po siya sa templo. Pero sa kanyang pagbabahagi is nag-cause po iyon ng gulo, ng riot. To the point na pinuntahan na siya ng mga sundalong Romano para makontrol po yung situation. So dinakip po siya para hindi na siya mag-cause ng gulo doon sa Jerusalem. Ang ginawa is pinadala po siya sa Caesarea at doon po ay hiniharap po siya sa kay King Herod Agrippa II. So dito po is nag-preach pa rin si Apostol Pablo patungkol sa kanyang buhay na binago ng ating Panginoon. At dahil po dito, nag-decide po sila na si Apostol Pablo is dalit sa Roma, hindi bilang isang malayang tao, kundi bilang isang bilanggo. So habang nagtatravel po si Apostol Pablo, papunta sa Roma, is naka-encounter po siya ng storm, ng bagyo. To the point na yung kanilang barko ay naitulak palayo hanggang sa Melita.
So sa banda po dito, nasira po yung barko na sinasakyan ni Apostol Pablo. And sa island po na ito, naka-encounter din po siya ng mga tao, which is naging opportunity din po para i-share niya yung gospel. Naka-encounter din po siya na tuklawin ng ahas. Sabi doon na yung ahas is sobrang makamandag na ilang segundo lang is mamamatay na yung natuklaw nito. Pero sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos, nakasurvive po dito si Apostol Pablo. Then after po nun, is dinala po siya sa Roma, kung saan si Apostol Pablo ay nasa under house arrest sa loob ng 2 taon. So bakit ko po ipinakita yung naging paglalakbay ni Apostol Pablo? Dahil dito po natin mapapansin na yung panalangin niya ay maaaring hindi tinugunan ng ating Panginoon. Naka-experience siya ng bagyo, ng persecution, ng near-to-death na situation. Pero sa kabila po ng yun ay hindi po siya natinag sa kanyang pananampalataya. Isipin po natin, kahit pala si Pablo na masigasig at nalingkod ng ating Panginoong Kristo, is meron din pala siyang mga prayer na ang sagot ng Panginoon is hindi. Pero kung makikita po natin, is naging pagpapala din po ito sa mga tao na nabahaginan niya. Maaring siya ay dumanas ng mga pagsubok, pero ginamit ito ng Panginoon na opportunity para mas marami pang tao ang mabahaginan ng mabuting balita. At sa kanyang pagkakakulong sa Roma, nagkaroon din siya ng time para magsulat sa mga letters sa Colossus, sa Philippians, Ephesians, Philemon, at sabi ng iba, sa Hebrews. So ganun iba yung plano ng Panginoon sa buhay ni Apostol Pablo. Pinagpipray niya na, Lord, sana maging smooth yung aking pag-travel. Sana wala akong ma-encounter na pagsubok. Sana hindi ako usipin sa aking paglalakbay. Pero iba ang naging plano ng Panginoon. At yung plano ng Panginoon is maaaring kailangan na dumaan sa pagsubok. Pero nakita natin na naging blessing po siya sa iba. At yun din po yung gustong iparating sa atin bilang mga mananampalataya. Na tayo rin, is meron tayong mga panalangin na ang sagot ng Panginoon is hindi. Lord, pinag-pray ko na sana ganito yung mangyari. Lord, pinag-pray ko na sana, ito yung gusto ko, so sana ito yung mangyari. Typical po yan sa mga mananampalataya. Pero alam ko po, ng bawat isa sa atin, naka-experience na ang sagot ng Panginoon is hindi. Tapos minsan, ang sagot pa ng Panginoon is kailangan mong dumaan sa bagay na ito. Kailangan mo muna na magdaanan ito. Pero kung actually makikita po natin na sa pagtatapos ng plano ng Panginoon, kasi makikita mo na meron palang bunga. Mas maganda. Oo, naghirap ka, o nagsuffer ka for a while. Pero nakita mo na mas naging maganda yung bunga nito, hindi lang sa'yo, kundi sa mga tao na nakapaligid sa'yo. Kaya po sa bawat panalangin po natin, lagi po natin tatandaan na maaaring may mga panalangin na gusto natin na hindi tinutugunan ng Panginoon. Dahil meron po siyang mas magandang plano. Mas magandang blessing, mas magandang bagay na itinuturo po sa atin. Kaya po bilang mga mananampalataya, kapag nananalangin po tayo, lagi tayong merong pananampalataya. Pananampalataya na ano man ang mangyayari, ito na ay inihanda ng Panginoon. Pananampalataya na ano man ang nangyayari, kasama mo ang Panginoon. At pananampalataya na kung ano man ang nangyari, ang Diyos ang pumilos at nagturo sa iyo. Na nalampasan mo na yung pagsubok na yon, dahil ng Panginoon is nandun yung kanyang paggabay at pag-iingat sa atin. Kaya ang lagi pong encouragement sa mga mananampalataya, next slide po, sa Isaiah chapter 55 verse 8. So ito sa mga kilalang verse ang sabi doon, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking pamamaraan, sabi ng Panginoon. At sabi din po sa Romans 8:28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Nakita po ba natin yung mabuting bagay
sa paglalayag ni Apostol Pablo papuntang Roma. Nakita po ba natin na naging mabuti ang Diyos doon sa mga pagsubok po na dinaanan ni Apostol Pablo? Nakita po natin, oo. Ay maaaring nakaranas siya ng pagsubok, pero naging blessing po siya sa maraming tao. Naging blessing siya sa mga kaaway niya. Naging blessing siya sa mga taong dumakip sa kanya. At naging blessing pa siya sa maraming iglesia dahil marami pa siyang time. Nagkaroon siya ng marami pang time para isulat yung mga letter na ngayon is pinag-aaralan din po natin sa Biblia. Kaya yun din po ang paalala sa atin na oo, nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti natin. Una, sa mga umiibig sa Kanya. Pangalawa, huwag po natin kakalimutan na aligsunod sa Kanyang layunin. Dahil ito po yung siyang magpapatunay kung bakit bilang lingkod ng Panginoon, kailangan mong pagdaanan yung mga bagay na yun. Kasi maaaring ang layunin ng Panginoon is para maging pagpapala ka sa pagsubok na pinagdaanan mo. Layunin ng Panginoon is para mapatibay ka sa pagsubok na pinagdaanan mo. So masasabi pa rin na ito ay para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kaya po, huwag po natin kakalimutan bilang lingkod ng Panginoon na manatili sa atin yung pananampalataya. Manampalataya tayo sa Panginoon na kung ginagawa natin yung part natin bilang lingkod ng Diyos, gagawin niya rin yung part niya bilang Diyos mo. At ang ninanais ng Panginoon, paglingkuran mo siya hindi dahil kailangan. Paglingkuran mo siya dahil mahal mo siya. Napakaraming at napakalaking kaibahan po niyon. Kasi bilang mga mananampalataya, darating sa punto na ikaw ay mapapagod, nagsasacrifice ka ng time, ng effort, alang-alang sa pagsunod mo sa Panginoon. At hindi po madali iyon. Yun yung sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo na i-deny mo ang iyong sarili, pasanin mo ang iyong krus at sumunod sa akin. Yun po yung pinapatubuyan ng ating Panginoon. Mahirap sumunod o maglingkod sa ating Panginoon kung hindi mo siya minamahal. Ano man ang, kung nasaan man tayo sa trabaho, sa school, sa amang lugar, huwag po natin kakalimutan na ikaw ay lingkod ng Panginoon. Lagi po natin hanapin ano yung gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. At lagi po natin tatandaan that God doesn't want you serving Him only because you have to. God wants you serving Him because you love Him. Salamat po sa Panginoon, sa kanyang mga salita at tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoon, dakila sa lahat aming Diyos at aming Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Sa umaga pong ito, kami ay may kalayaan na mag-aaral ng iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil tunay nga na napaalalahanan mo kami sa pamagitan ng buhay ni Apostol Pablo. Ano nga ba ang kahulugan ng pagiging lingkod mo? Ang pagiging lingkod ng aming Panginoon sa Kristo ay kailangan merong pagmamahal sa iyo. Ang ginagawa po namin ito dahil mahal ka namin, Panginoon, at gusto namin na maglingkod sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na nawa na encourage po ang bawat isa sa umagang ito, at nawa dalangin po namin na ang iyong mga salita ay maging buhay, kapangyarihan, na kumikilos sa amin at patuloy kami binabago, katulad ng hanggang sa kami maging katulad ng aming Panginoon sa Kristo. Salamat, Panginoon, nawa na bless ka sa umagang ito. Nawa na bless din po ang aming mga spiritual na katayuan, Panginoon. Salamat, Panginoon, at nawa kayo po ang siyang patuloy na mag-lead sa bawat isa sa amang lugar mo kami dako, Panginoon, ay nandun ang aming pagnanais na maglingkod sa iyo. Aming salamat po at patuloy lamang po na kalooban mo ang siyang masunod. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas si Jesus. Amen.